Dito tayo sa mga, okay, the session is now being recorded. These are the data communication codes. So when we say data communication codes, these are prescribed uh, bit sequences used for coding character and symbols, no? So later, discuss ko yung mga ASCII code, yung tinatawag na MBCD, saka yung tinatawag natin na mga Bodo, no? So, i-discuss natin yung pagkakaiba. So, commonly, ito yung mga coding techniques. Okay, so now, three types of coding or tinatawag natin na characters data link as well as the graphic and also the alphanumeric. So pag alphanumeric, alam naman natin na yan ay letters, numbers, and punctuations. No? Yung mga syntax or presentation ng data, yun yung graphic control. And data link naman, ito naman yung mga how to facilitate the orderly flow of data. So Morse code, ito actually, kung kayo ay sa NTC, di ba? Sa NTC kasi ganito, bigyan ko kayo ng ano ng knowledge about dito no? Sa National Telecommunications Commission para magkaroon ka ng license sa amateur radio may examinations 'yon. Merong mga class D and class C. Kung di ako nagkakamali, yung class D, anong ko radio loss lang 'to eh. Ito naman yung pang ano, yung may tawag ito, radio loss saka yung may electronics. Alam niyo ba yung mga coverage ito? Pwede na kayo mag-take, alam ko klase. Yung mga electronics yan, electronics, basic ng modulation, yun yung mga exam sa klase. So magkakaroon kayo ng lisensya sa radyo, no? Ngayon yung class B, ito para sa mga license ECE. Ito yung tinake ko. Nakaawa naman doon sa kapasa ko dito, no? Etong class A, yan ay para sa ano to eh, yung may ano Morse code. Ito yung hindi ko pa natitake kasi mag-aaral ako ng Morse code eh, no? So, yung Morse code na yan is pabilisan kasi doon, no? Kailangan masanay ka. No? Yun yung examination sa Class A. Anyway, hindi naman siya ganun kahirap as long na papapamiliarize ka, no? So, ano ba yung Morse code? Yan ay data code na may three unequal length. Yung dot, dash, and space. No? Yan yung tatlo na nakakapag-encode ng alphanumeric characters. Pag sa ilaming alphanumeric, 0 to 9, A to Z. Punctuation marks, yung mga yung period, yung mga tawag ito yung sa question mark, exclamation point, and even yung mga interrogation point. So Morse code is adequate, ginagamit sa modem. Yan yung ginagamit, no? Sa mga digital computer because all characters do not have the symbols or the same length. Ginagamit minsan sa mga encryption, decryption, no? And it also has insufficient selection. So basically, yun tinatawag natin na Morse code. Now, to understand pa briefly, or to ano, ito yung example ng Morse code. Di ba sabi ko nga, ano ba ang bumubuo sa Morse code? Bumubuo to ng dot, dash, at syempre space. Yung wala, space yan. So kung ikaw pala ay, ang sinusunod natin usually, pwede tayong pumili ng American, Morse code, or international. And ito yung pang ano, ito yung pang yung letter A, yung nasa column ng A, yan yung pang American Morse code. Yung B pang international. So ibig sabihin kung ikaw ay magta-type ng iyong pangalan, halimbawa ako Carlo, yung C, dalawang dot, tapos space, di ba? Tapos dot ulit. Yung A naman, yung A naman ay ito, ah, dot dash. Yung R naman,
Ayun, gumagamit to, ano to American code to. Pero iba naman kapag international, no? Yung R naman natin, for example, yung R, ito. Yung R, ito yung R, no? Yung R is dash, spaced, tapos dalawang ano. Tapos yung L, nasa yung L, ayun. Isang garon yun, dash. Then yung O, dot, space, dot. So ito yung kailangan mo kami saduhin sa Morse code. Oo, bago ko mag-exam, no? Kami saduhin ko yan. No? Dalawa, isang American at international code. No? Para makapasa sa Class A. Kasi alam ko Morse code ang examination kapag Class A. Anyway, kung gusto nila naman magka-exam, kasi ano ba ang advantage yun? Mas malaki yung yung mga frequency. Later, i-discuss ko yan pag easy, hindi ko alam kung ako yung easy eros nyo eh. Maganda i-discuss to sa radio law eh. Anyway, ito yung sa Morse code. So may kanya-kanyang ano yan, no? Yun yung Morse dati kapag alam yung mga sinauna, alam niyo ba yung yung lumulubog yung Titanic? 'Di ba lumubog yung Titanic? Napapadal sila ng mga Morse. O yan yung ginagamit nila dati, no? Mga sinauna. Okay. So anyway, three most common character, Bodo, ang isa sa mga pinaka pag sinabing Bodo, kung hindi ako nagkakamali, yan ay 2 raised to 5. Meron kang 32 bits. Itong ASCII ay 2 raised to 7 na meron kang 128. Tama ba? O tama, 128 bits. Itong MBCD, meron kang 2 raised to 8 or meron kang 256 bits. Yan yung tinatawag natin na mga common character na ginagamit for character encoding. The Bodo, the ASCII, and the extended binary coded decimal na may kanya-kanyang corresponding bits. Okay? So basically, yan yung ating ano. Okay. The Bodo code, guys, sabi ko nga 5-bit. It's a 5-bit character code that is used primarily for low-speed teletype equipment. Yung mga ginagamit for telegram, telex system, kasi meron siyang 32 combination possible. No, ngayon hindi ito po pwede sa sa mga 26 letters, 10 digits. So maaaring gumamit tayo ng iba, no? Kasi ginagamit lang to for telex yung Bodo code, no? 2 raised to 5. Okay? I hope this is clear. Ito yung example ng Bodo. Halimbawa, ikaw, no? Ano ba ibig sabihin nito, guys? Kung titignan mo kasi to, naka-record na ba ako? Ay, okay, naka-record na ba? Kung titignan mo ito, from the perspective, halimbawa, itong 0, 0, 0, 1, and 1. Sa binary, kung naalala nyo, 1, 2, 4, 8, 16. Sa decimal counterpart, ang equivalent to is 3 base 10. No? Tapos itong halimbawa, itong letter B na 11, 0, 0, 1, 25 base 10. So, titingnan natin yung equivalent. Pero may mga equivalent symbol siya when it comes to the hanggang 16 lang, no? Kasi pag 32, lalagpas na, no? So, pag inad mo to, 24, 28, 30, 31, no? So, yan yung basically the combination. No, yun yung mga equivalent part niya in terms of the decimal part kung nahirapan ka sa binary. Bawa yung E na 0, 0, 0, 0, 0, 1. So, yan ay, ito kasi ito eh. Ito ay B. Ito ay A. So, ito naman ay 1 base 10. So, nakikita nyo yung yung equivalent no, na values niya pagdating sa letters and figures. No, may corresponding. Halimbawa, Carlo, pag i-send mo to, gumamit ka ng Bodo code. C, A, R. Ito ay sa first name ko, no? Then L, then O. Yan ang mga yan ang ginagamit natin as sa Bodo code. Okay? Next.
Okay, so yan, no? Si Bodo Wang na yan. Ito ang ASCII, 128 combination. So dito, mas marami-rami. Kaya may de-designate tayo as least significant bit. Yung least significant bit natin is designated as B sub O. Yung most significant bit is designated as B6. Kasi ganito yan. From B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, and B0. So, kung makikita nyo mabuti, ito yung zero ordered bit. Ito yung first ordered bit. Tapos yung B7, ito naman yung seventh order. So, makikita mo dito, meron kang 2 raised to 7 combination. No? Pero ito kasing itong zero ordered bit, not part of an ASCII, but generally reserved for the parity bit. Ito, pag tinanong kayo sa board exam, ano lang ang ginagamit sa ASCII? Ang ginagamit lang sa ASCII is yung from B1 to B7. Kaya 2 raised to 7, 128 combination. Eh ano naman tong B0? Ginagamit to as parity bit or ginagamit as reserve. Okay, yung pa naman mga tanungan ngayon sa board. Kung para saan? Bakit hindi ginagamit yung B0? Kasi nga, ang reason dyan is ginagamit siya as reserve or for the parity bit. Yan ay sa ASCII or American Standard Code for Information Interchange. So, yan tinatawag na ASCII code. No? Okay. So, I hope this is clear. Yung extended binary, sabi nga, ang extended binary code, ah, yan ay 2 raised to 8. Ayusin ko lang, no? Kasi medyo magulo yun nandito eh. Meron kang 2 raised to 8 or 256 combinations. Kaya ito yung masasabi ko na most powerful character set kasi mas madami yung kanyang kayang i-handle. Now, as you can notice, meron kang a high ordered bit, no, is transmitted last. Yung high order is the transmitted first, then yung low order is the transmitted last. No, tandaan niyo yan, no? Okay, so yan naman ay dito naman guys, B7 pa rin, pero yung B0 ginagamit na natin. Kasi sa ASCII is used as reserve. Okay, so yan yung reason, no, kung bakit. Tandaan nyo, no, when it comes to MBCD or EBCD. Ito yung ASCII code, as you can notice, may mga corresponding code siya in binary. Yung bawat letters, punctuations, characters. Okay, so I hope na ito ay clear, klaro sa atin, no? Yung part na ito. Okay, so I hope this is clear na. Now, any questions dun sa tatlo? Bago tayo bago tayo proceed to the next lesson, paki-thumbs up. Okay, so yun yung ayun ang ating pinaka-topic, no? Now, as we continue, dito naman tayo sa error. Sa data communication, pagdating sa digital communications, nagkakaroon talaga ng mga error. Error can be seen, can be short as few feet or even several thousand miles, no? Depende sa transmission medium, nagkakaroon din tayo ng error, no? Pwede mas complex as microwave system or fiber optic system. Pwedeng copper wire lang, no? Ganun yung Ngayon, dalawang klase ang pwede nating maging solusyon kapag nagkaroon ng error. Kasi ganito, ang error nag-occur in the transmitted signal due to the transmission of a non-ideal channel. When you say non-ideal, mga noisy signals ito. Kasi pag noisy, hindi naman natin gusto yon. Pag ang ideal channel, ibig sabihin, ito yung mga noiseless. Now, how to detect o what is the solution for signals na mga non-ideal or mga noisy channel? Pwede nating i-detect, pwede nating i-correct. Kaya may tinatawag tayo na error detection. Tandaan nyo, the word itself, it only detects. I-inform ka lang niya. Pag sinabing correction, meron siyang ginagamit na method
to correct the error. Later, we will be discussing. Those are the examples of error control method. Detection and correction. No? So, depending on the type of error na gusto natin. Okay, ang error detection is the process of monitoring the received data. Okay, so parang mangyari kapag may pumasok na error sa iyo, sa system mo, this will just only notify you. Tandaan nyo dito, since this is the process of monitoring the received data, but it determines when a transmission error has occurred. Saan ba yung transmission error? Although it does not identify which bit is an error, ang sinasabi lang dyan, may error na nangyari. Hindi sasabihin ko saan. Kung bahala maganap. Kasi detection ka lang naman. Yun ang ano ba purpose ng error detection? Hindi niya purpose na na i-prevent ang error from occurring, but to prevent undetected errors from occurring. So hindi siya papayag na papasok yung error sa system mo na hindi kanya na-notify or hindi man lang niya na-detect. Pero hindi niya sinasabi na may prevent niya yung error na mag-occur sa system mo. Sasabihin lang niya na possible na magkaroon ng error pa rin pero detected niya. Yun ang error detection. Hindi niya pinipigilan yung system no na may error o yung system na may error na pumasok sa iyo. Ang gusto na niya mangyari is pag pumasok sa iyo, notified ka, detected kasi. Yun yung tinatawag na error detection. Ano yung mga techniques na ginagamit? Ito, possible na lumabas sa board exams, no? For error detection, may tinatawag tayo na redundancy. Mamaya, i-discuss natin isa-isa. Yung tinatawag na ecoplex, meron din tinatawag na parity, checksum, BRC, at yung tinatawag natin na HRC. And the most commonly used, o yung most effective, yung CRC, the cyclic redundancy checking. Ito yung mga tinatawag natin as error detection technique. So pag redundant, kapag may parity siya, mamaya i-discuss natin isa-isa, no? Those are the again, the error detection technique, it does only notify us. It does not prevent errors from occurring, but preventing errors undetected, no? Kapag na pumasok sa system mo, no? So redundancy from the word itself involves transmitting each character twice. If the same character is not received twice in succession, so meron siyang error. Yun yung kanyang kumbaga parang yun yung kanyang signal or parang masasabi mo na may error pala kasi ang ginagawa niya when you say redundancy from the word itself redundant, you will transmit each character twice. If the same character is not received twice in succession, therefore there is an error in transmission. What is the other type of error? We have an ecoplex. Ecoplex is a relatively simple type of error that is used exclusively for data communication system, where human operators are used to enter data manually from a keyboard. Dati kasi, meron pang mga human operator. Alam nyo ba sa mga pager dati? Kung naabutan nyo yan, merong mga human operator. Yun nga nakakaano dati kasi yung mga operator before, alam nila yung mga chismisan. Kasi sila yung sino nakaabot dito ng paging? Ako di ko naabutan yung pager eh. Meron ba dito? Nakaabot ng pager? You can ask your parents, baka naabutan nila or yung mga grandparents nyo. Baka naabutan nila yung paging system. Yung pager kasi dati, mayaman lang meron doon, mga 90s, early 90s. May operator, may human operator na magsasabi kung ano yung pinag-usapan. So, ganun yung dati, ganun yung communications before, no? So, dito, nirelate ko lang, no? Kasi dito sa Ecoplex, may human operator ka na mag-e-enter ng data manually. Pero hindi na ito masyadong ginagamit ngayon, no? Kasi nga, automated na tayo. Okay, ano pa yung isa, parity? Ito yung simplest error detection scheme na ginagamit for data communication. Actually, it is also used for vertical and horizontal redundancy checking. With parity, a single bit to be either an odd number, may tinatawag na odd parity, or even parity, or even number.
Ano ang primary advantage ng parity? Parity is masasabi natin na mas simple siya. One of the disadvantage when the even number of bits are received in error. So, ang mangyari, the parity checker will not detect it. Kasi nga, simple lang kanyang design, no? Paano ba yung design yan? Mayroon kang single bit. Either add or even. Pag sinabing add, 1, 3, 5, 7, 9, 11, di ba? Even, 2, 4, 6, 8. So, simple lang din kasi siya. Ginagamit both for vertical and horizontal checking. Now, checksum naman is an example, is an extremely simple method of error detection. That is called checksum. Ginagamit din to correct errors. No, it is the least significant byte of the arithmetic sum of the binary data being transmitted using one's complement arithmetic is a symmetric system. While data is being transmitted, each character is added with the accumulated sum of the previous transmitted character. So, ganun nangyayari, no? Later, I will be discussing what is checksum. Pero ginagamit talaga siya uh, using the least significant byte of the arithmetic sum. If you are familiar with the arithmetic sum, that is adding binary data. Yun yung tinatransmit natin. Okay, how to make an error control or ito yung ginagamit internet checksum. Gumagamit ng internet sa si sender mo, the message is divided into 16 bits. 16 bits, imagine 16, ano yan, 1 and 0. The value of the checksum word is to set to O or to 0, no? All words including the checksum are added using one's complement. Okay, alam niyo naman siguro yung one's complement na kapag 1 plus 1, 0. Di ba? Carry 1. Alam niyo ba yung gano'n? Naaalala niyo ba yun nung kayo ay nagdo-logic? 1 plus 1, 0, carry 1. Di ba? Yun ang sa ano eh, kung nare-recall nyo guys, halimbawa, mag-add ka ng binary. Halimbawa lang to, no? Pag mag-add ka, 1 plus 0, 1. 1 plus 1, 0, carry 1. 1 plus 1, 1 plus 0, 1 plus 1, 0, carry 1. 1 plus 1, 0, carry 1. Eh kung alam naman natin, check natin, 1, 2, 4, 8 to. Eh base 2 to, di ba? So in decimal, yan ay 8, 10, 11. Tapos ito ay 4, 8. So 8 plus 1, 19. Eh kung titignan mo ito mabuti, ito ay 16. Check na natin. Hmm. So ay, oo. So ngayon, kapag kinuha na ito, 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 0, carry 1. Plus 0, 1. 1 plus 1, 0, carry 1. Okay? Tapos 1 plus 1, 0, carry 1, no? So, 1, 2, 4, 8, 16. So, check na natin. 8, ito ay 6 pala ito, sorry. So, that is 17. So, makikita nyo dito guys, 17 base 10. Ito ay 17 base 10. Ito yung ibig sabihin ko rin may complementary. No, naalala nyo ba ito, no? Now, the sum is, sabi, all words including the checksum are added using one's complement. The sum is complemented and becomes a checksum. Later, we'll be showing example. Tapos yung checksum na yun, mag-send tayo ng data. No? Okay. Next. Receiver, at the message will be received divided into 16 bit. All words are added using one's complement. And the sum is complemented because becomes the two checksum. No? Now, example dito, no? For example, suppose our header has the following data. We separate the data into 4 bits. No, I know the headers are really longer than 8 bytes. But this will demonstrate the process. Kung titignan nyo mabuti, tag 4 bits to. Kung halimbawa, i-classify natin, no? Hindi ko muna divide sa 8. Kapag dineclare ko muna to decimal, alam naman natin 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8,000, di ba? Something like that.
Ngayon, kung ito hinati naman sa apat, ayan, no? Kung ikakategorize mo ito hexadecimal, 1248 yan. So ito ay 1214. Ang 14 sa decimal is ano is E. So ibig sabihin itong dulo. Ito naman 12485. 12486. Then ito ay 8. So meron kang 865E base 16 in hexadecimal. Now, dito hinati lang natin to ano to 4 bits. Pero mas haba pa sa 8 bytes. So dito dinademonstrate natin no yung mga pumapasok na information sa atin. Okay? So no, next. Okay, now dito guys no, para tayo magkaka-checksum dito kasi kinalasin pa natin. Sabi dito, we suppose our header as the following data. We separate the data into 4 bits. So makikita nyo dito no, kapag tayo nag-checksum, in this case, i-ano ko lang dito no. Hanap lang ko ng magandang panulat. Wait lang ah. Kunin ko lang yung aking panulat. Few minutes. Okay, so going back, no? Bibigyan ako ng example, no? Ito muna siguro yung mas madali-dali para maintindihan muna. Hindi ko na isama ito. Ito muna dapat yung unang example. Uh, so let's say calculate the checksum digit. Calculate the checksum digit for the number for the number 1, 2, 3, 4, 5. So yan, no? So una, ang step 1 natin, we need to weigh the digit. Weighing the digit. So paano tayo mag-weigh ng digit using the checksum? We will use simple alternating weight scheme. So gagamit tayo ng alternating weight scheme. So paano yun? Okay, ganito ang gagawin natin. I-arrange ko lang vertically yung aking mga digits, no? From 1 to 5. So meron akong 1, 2, 3, 4, and 5. No? Now, we use a simple alternating. Halimbawa, i-multiply natin yung digit by 2, then 1 by 2. So, ganoon yung gagawin natin. So, i-multiply ko to alternating. Kasi ang method na ginamit ko, ito by 2, then ito ay by 1, by 2, by 1. I-asterisk ko lang. Kasi asterisk yung tamang ano. Wait lang. Ayan. Ay, nawala ito. I-ano ko lang ito. Burahin ko lang ah. Ayan, ayan. So, alternating lang ang ginamit natin, no? Okay, use alternating, no? So, ito, as i-asterisk ko na lang ito. Then, ito ay alternate. So, ganyan ang ginagamit 1 and 2 ang gagamitin, no? So, magkakaroon ka dito ng 2, 2, 6,
4, and 10. Step 2 is summing the weighted digits. Summing the weighted digits. So, i-add natin yung mga nakuha natin. Halimbawa, yung 2 plus 2 plus 6 plus 4 plus 10. Na yan ay may equivalent to 24. Na paano tayo mag-check ng checksum? Dito papasok yung modulus, step 3. So, step 3, finding the checksum. Okay, take the modulus 10. So, paano? Take the modulus 10. Okay, take the modulus 10 of the sum of the remainder. After dividing by 10. Bigyan tayo ng example, no? Okay, so paano ba mag-modulus? Hindi ko lang kung naituro sa inyo dati, no? Halimbawa, 24, the modulus of 10. O paano ba yung paano ba yung kinukuha? 'Di ba ginagawa natin? Take the modulus 10 of the sum by dividing it by 10. So pag divide mo kasi by 10, kung di ako nagkakamali, ito yun guys. Pag divide mo to by 10, ang lalabas ay 2. Tapos may remainder ka na 4. Yun yung magiging modulus mo. So ang 24 mod 10 is equivalent to 4. Okay, are you nakukuha ba? So the checksum digit ngayon is 4. Ito na yung checksum digit. So the checksum digit is 4. Therefore, anong ibig sabihin nito kung 4 yan? Kung 4 yan, the complete number within the checksum is 1, 2, 3, 4, 5, 4. Yun yung i-checksum ko. Kaya magiging natin, yun ang complete number na ito yung magiging sagot. The complete number within the checksum. So ito yung madali, no? Para at least maintindihan nyo, no? Is 1, 2, 3, 4, 5, and 4. So yan yung yan yung sagot natin. 'Di ba? So any question? So most likely ganyan, no? 1, 2, 3 kasi pwede mo pang i-verify yan, no? Kapag binerify mo yan using yung ating 4 times 1, ito verification na tayo. Okay, kapag binerify mo yan, meron ka ditong 4 ulit, 'di ba? 4 times 1 is equivalent to 4 alternate eh. Tapos i-add mo ito ngayon. Kaya magiging 28. Ngayon yung 28 na yon, kapag minod 10 mo siya, or simply 28 divided by 10, meron kang 2, 20. Okay, meron kang sagot na 8. So ang 20 mod 10 is 8. So dito may mga ganito, may mga modules tayo na pagdating sa checksum. Ay, sabihin panunod ko yan. Okay, so anong ibig sabihin yan? Meron kang, ang 28 mod 10 is equivalent to 8. So not 0, therefore, dahil hindi sila nag-isip, there's a mistake in the algorithm description. No? So the algorithm should be adding the digits of the weighted sum instead of the weighted sum itself. No? So pwede natin i-correct.
Kasi kinakailangan natin ano eh. Kasi kokorek natin eh. Ito na yung pagkokorek eh. Di ba? So, ang kinakailangan mo dito, kasi di ba nakuha na natin yung weighted digits. 2 and 2, 6 and 4, saka 10. So, ano lumabas? Kapag inad mo ito, 10, 14, 24. Di ba? 24. Pag inad mo to, 24. Ang kinakailangan na checksum mo, 6 para maging ano, maging kasi kailangan maging 0. Oo, no? So, i-correct natin yan at our own. Di ba? So, paano gagawin natin? No? So, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, saka natin lalagyan ng 4. Try natin. Sige, i-ano ko na, no? Sige, pakikopya. Pero ito yung sagot ngayon kanina, guys, oh. Kung walang verification, ito yung answer natin. Ito yung complete number. Ito yung answer natin, guys. Ngayon, i-verify lang natin. Binerify lang natin na kulang pa. So, paano natin i-verification? So, baga i-correct natin kasi magko-correct na tayo. Sige, may tanong kayo so far. Pag binerify natin, makikita natin paano gagawin, no? Okay. Pero pag tinanong ko, what is the corrected checksum? The answer is 4. Okay, so yan yung sagot natin. Okay? May tanong kayo, guys, for the checksum. May tanong kayo. So, ito naman, i-ano natin sa susunod, no? Okay. Ito, naka-binary lang ito eh. Ganon din yung kanina. Okay, so ito naman, ito no, guys, i-last topic ko na to. Siguro sa face-to-face ko natin ito i-discuss, no? Yung pagdating ng cyclic redundancy. Vertical horizontal redundancy checking, BRC is an error detection scheme that uses parity. Tandaan nyo, when you say BRC, gumagamit siya ng parity to determine if a transmission error has occurred. Kaya ang tawag sa BRC is character parity, where each character has a parity bit added, no? Ina-add natin siya to it prior to transmission. So, pwedeng gumamit ng even or add parity. Ngayon, we have also horizontal longitudinal redundancy checking. Ginagamit naman to, uh, uses parity to determine if a transmission has occurred in a message. Anong kaibahan nito? Yung BRC kasi, within na character. Kaya tinatawag na character parity. Ang HRC, tinatawag na message parity. Kasi ang BRC, within the character. But the HRC is within the message. Kaya tinatawag na message parity. Ang nade-detect ng LRC or the HRC is 95% and 98% of all transmission error. Pero hindi pa ito ang most reliable. Ang most reliable, kung di ako nagkakamali, is the cyclic redundancy checking or the CRC. Kasi nga, ito 95 and 98% lang ang kanyang ano. Pero ito tandaan nyo, kapag gumagamit ka ng BRC at LRC, yan ay simultaneously. The only time an error would go undetected is when an even number of bits is an even number. Yun yung kanyang condition. When error in the same bit position in each character, an error which is highly unlikely to happen. So, bihira naman siya mangyari. Okay, so, yun, no? Anyway, itong mga to, i-discuss natin itong cyclic redundancy, pero bigyan ko na idea. Pag sinabing cyclic, the most reliable detection scheme for error detection. 99.95% ng transmission error are detected. So, pag ginagamit yan, 8-bit code o gumagamit ng MBCD or even the ASCII, the 7-bit when parity is not used. Pag hindi ginagamit yung parity. Kasi guys, ang kaibahan ng ASCII sa MBCD, ito kaibahan, no? Sa ASCII, meron kang B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0. Ito yung ginagamit. Ito kasi ginagamit for parity. Reserve. Pero kapag sa ABCD,
Ginagamit yung B7 hanggang BO, kaya 2 raised to 8 na. Ito kasi ay 2 raised to 7. May 128 possible combination. Ito ay may 256 possible combination. Ngayon, ang CRC, pwede siyang gumamit ng ABCD or ASCII where the parity is not used. No? Tandaan niyo yan. No? Okay? So again guys, no, under the CRC, meron tayong mga computation dito. Pag sinabi nating CRC16, the most common code in US, identical to the international standard CCITT B.41, na gumagamit tayo ng 16-bit used for the BCS. Okay, so usually a data message is divided by a generator. Halimbawa, ayan, no, meron tayong ng CRC. Okay? So sa CRC natin, meron kang character dito na halimbawa, tinatawag natin na x raised to 16, di ba? Okay, no? So x raised to 16, ano pa ba? Plus x raised to 12 plus ano pa yan? X raised to ano yan? X raised to 5 and x raised to 0. So let's say yan yung aking halimbawa, yan yung aking p of x. Okay, ibig sabihin may representation tayo ng p of x. Ang ginagamit natin dito sa CRC16 is dinidivide natin. Sabi nga doon sa data management is divided by a generator. So may division tayong gagamitin, no? Para makapag-generate ng polynomial. Halimbawa, we will be generating a polynomial of CRC12. Okay, ano ba tong ano ba tong CRC12 natin? Halimbawa, makikita mo dun sa kanyang power. So dahil pinaka mataas yung yung ating 12. So x raised to 12, di ba? X raised to 11, then x raised to 3. Makikita nyo dito yung kanyang mga what do you call this? The symbol, no? That we have. X raised to 11 plus x raised to 3. Okay. So let me, let me, kunin ko muna yung yung isa kong panulat. Wait lang, Check ko muna yung isa kong panulat. Okay. So basically guys, no, dito may mga iteration tayong ginagamit dyan. Dito i-discuss ko natin, no? So kung yun yung example natin, halimbawa, itong x raised to 7. If I have the x raised to 7 plus x raised to 5 plus x raised to 4 plus x raised to 2 plus x raised to x or plus 1. So ano lang ibig sabihin yan? Okay, kung titignan mo mabuti guys, no, yung aking saan na ba yun? Ayan. So kung titignan natin mabuti, ito 7160. Ito yung 7651. 4 is 1. 3 is 0. 2 is 1. X 1. Then meron ka naman dito na 0. X is 0 is 1. So ito yung makita natin na dito na data g of x na generate. Now, for the CRC, ganoon din dito. Ang x raised to 5 kasi dito is 1, 1,
3 is 0, 2 is 0, pero may 1 ka dito at may 1. So, yan yung ano. Kaya mangyari, i-divide mo yan, yung 10, 11, 0, 1, 1, 1, divided by 11, 0, 0, 1, 1. So, basically, yan yung mangyayaring division. No? Kapag di-divide na natin, basically, yung ating ano, yung function. So, ito na yung isang magiging ano natin, no? Saan na ba yun? Wala. Okay, sige, dito na tayo, no? So, paano ba ito i-divide? So, may example ako susunod yan, no? So, actually, kung gagamit tayo ng calculator, pwede naman. Let me show my calculator. I-calculator na lang natin, no? Para discuss ko sa... Saan na nga ba yun? Yan. FX 557. Yan. I-calculator natin. Kasi didiscuss ko ito manually, susunod eh. Okay, ito yung yan, no? So, i-divide natin. Punta ka ng mode, decimal, or binary pala rather. I-type mo dito yung 1, 0, 11, 0, 1, 1, 1. Okay, so i-divide mo siya to 1, 1, 0, 0, 1, 1. So ito na yung mag-generate mo, 11. So 0, 0, 11. So 11 yung mag-generate mo. At kung titignan mo mabuti, so ibig sabihin 11 yung mag-generate. Eh, tingnan natin ano bang katumbas ito sa decimal. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 plus 32, 38, 48, 8, 160, 176, 180, 182, 183. Pakicheck na lang ako kung tama. 128 plus 32, 160. Ito naman, 32 plus 16, 48, 50, 51. Actually, may remainder pa yan, no? Makikita natin mamaya, no? Ito, automatically, kapag tinignan mo mabuti, kapag minus mo to, or kapag divide mo tong 183, divided by yung 51, usually nasa 3 ka lang. O, 3 times 1 is 3. 5 times 3 is 4. 5 times 3 is 15. Bakit hindi 4? Kasi pag 4, lalagpas. So, meron kang 0, 3. Okay? So, meron kang, kumbaga sa ano, may remainder 30 ka. No? Ngayon, ano ba tong 3? Ito kapag yung 11, 1 and 2. So, 3 yan. Pero may remainder siya kasi pag multiply mo ito, pupunta yan dito sa 1. 1, 0, 0, 1 and 1. Ima-minus mo yun eh. Ngayon, ang 30 kasi, kung di ako nagkakamali, 1, 2, 4, 8, 16, hanggang dyan lang. Kasi 32 na, lagpas na. 60, ang 30, 68, 24, 28, 30, 0. So basically, ganyan ang lalabas. Ito kasi magiging, tawag dito, 60 plus 24, 28, 30. Ito magiging 0 to, mag-carry-carry 1 ka pa ulit dyan. Hanggang sa ito rin lalabas dyan. Okay, ito yung 30. Kaya, ang lalabas dito, ma-generate mo dito na BCS is 11 or 00011. Depende sa ano mo, no? So, or 3 base 10. Anyway, I will give an example pa sa mga susunod na meeting kasi yan ang topic ko next meeting. The cyclic redundancy checking na ginagamit kasi as one of the most reliable checking aside from the HRC kasi yung HRC saka yung BRC simultaneous naman ginagamit siya pero around 95 and 98% lang yung kanyang reliability. Unlike dito 99.95. Tama ba? 99% almost, no? Hindi ako nagkakamali. Sabi nga dito, meron ka 99.95%. Ganun ka ano yan, no?
Any question? So, yung mabibigay ko ng example next week pag nagkita tayo ng face-to-face. So, ang topic ko next week is yung mga manual computation. Yung mga manual natin. Although nag-calculator ako para mabilis. Pero pwede naman kayo gumamit ng calcu. Guys, sinong gusto sa exam gagamit ng calcu o hindi na? Sinong hindi gagamit ng calcu kapag mga ganyan ang tanungan? Hindi na kayo gagamit ng calcu, no? Pwede naman. Manual na lang, no? Mm. Gagamit ng calcu ba? Ang sabi daw, gagamit ng calcu. Wait lang ha. Dito lang nga dito. Gagamit. Oh, pwede gumamit ng calcu sa akin. Pero ituturo ko yung manual. Oo, manual. Para at least kung sakali mabusa kayo ng biglang sa time nyo, ipagbawal yung calculator. Pag nagbo-board exam kayo, ay di marunong kayo ng manual, no? Wag naman sana ipagbawal sa time nyo kasi may mag-leak daw na ganito. Kasi sa ibang, di ba, sa ibang course, dahil sa cheating sa board exam, nagbawal yung dalawang calcu eh. Kung ipagbawal pa ulit yan, wag naman sana may incidents na mangyari ulit na cheating. Damay kasi lahat ng program kapag nagkaroon ng cheating. Kaya gagawin na lang, wala na calcu. Sana wag naman, no? At least kung sakali mangyari yun, marunong kayo ng manual. No? Kasi tinatanong din yan sa board yung mga generation ng mga, yung sa SCRC. Sige, any question? Okay, sa lab, sabi? Hindi na, soft copy lang. As much as possible, paperless tayo para makatulong tayo sa environment. O, makatulong tayo sa mga puno. No? Sa paperless tayo. Paperless ang ating mga submission pagdating sa laboratory. I-ano ko lang yung mga kailangang ipasa. No? Sa buong midterm, ito ang ating topic lahat. So, meron kayong isang homework, dalawang laboratory na group submission to. I mean, apat pala. Apat, yung uli yung pass code. Apat na submission ng laboratory. Then, may dalawa kayong homework. Wala pa pala. Ay, wala pa pala yung quiz. Nakalimutan ko. Sige, guys. If ever ba gagawin ko kayo yung quiz, kaagang next week, masasagutan niyo, no? Nakalimutan ko yung quiz. Sorry. Supposedly may quiz kayo nung nakaraan na wala sa isip ko. Sige. Ito yung mga requirement. Isang quiz na online. Gagawin ko ngayon. Dalawang homework. Tapos apat na laboratory. Tapos face-to-face midterm exam next week. So hanggang week 8, hanggang information capacity or information theorem yung magiging composition na exam. So lahat ng mga PowerPoint dito, yun yung magagamit natin as reference. Yung diniscuss ko kasi ngayon, simula na ng finals yun. No? Okay, do you have any question, guys, before we end the topic? Kasi pagkatapos ko dito, line coding na, tapos yung digital modulation na. Baka ma-discuss ko rin sa mga susunod. Okay, any question? May tanong pa ba kayo? CRC na ang topic next week eh. Cyclic redundancy checking. Sige, kung wala na, I will end the